balikan. At sa mga hindi po medyo naintindihan yung klase, pwede po nating i-review. Okay? So, welcome po sa ating pang-apat na session. So, nung nakaraang linggo, Sabado-Linggo, we had our first and second session. And today, we will be having our fourth session. So, nais ko lamang pong batiin lahat po ng ating mga kasama dito po sa ating KFC. Batiin ko po isa-isa. Sana po ay ma-memorize ko na yung pangalan po ninyo, si Ate Alice. Donna. May? May. Ano na, December na. May. Ate Alice, Ate May, Ate Donna. Hazel. Ate Hazel. Ha? Rene. Rafael. Elmer. Rafael. Ay, wala. Saan galing yun? Ano ulit? Rene. Elmer. Elver. Rene, Elver. Roger. Rene, Elmer. Elver. Rene. Siguro. Rene, Elver. Roger. Alam ko na yung challenge ng pagmamemorize ng mga vocabulary ninyo. Parang ganito pala. Tsaka, Alice, Donna, May, Hazel, Rene, Roger, Elver, Jason. Daming Jason. Dami namin Jason dito eh. Jonathan, Angelo, Jehun, Jonathan 2. Okay, so yan. Simulan po natin. Sa mga hindi po nakapag-join kahapon, nais ko lamang pong ipaalam, naka-live po tayo kahapon. Balikan po natin kasi hindi nyo po masusundan at hindi ko rin po siya ulitin sa ating live. So, balikan po natin yung mga nakaraang lessons po natin, no? And bago po tayo magsimula, please like and follow our page. And syempre, share nyo na rin po sa mga kasama po ninyo para naman makita po nila hindi pa bagong taon pero bagong buhay ka na. So, share nyo naman po na meron po tayong Korean class dito. And, kung kayo po ay hindi nakapag-join kahapon, please review, no? Balikan po natin yung klase po natin kahapon. And a little reminder, sabi ko nga po kahapon, Monday to Friday, we will be having our activities. Meron po tayong mga pa-assignment. Pero Saturday and Sunday lang po, wala po tayo since meron nga po tayong klase. Meron po tayong lesson. And then, tuloy-tuloy po yung ating Korean class hanggang next week, Sabado. Pero Sunday, ano po natin yon, salo-salo po natin. Meron po tayong Christmas party. No? So, mag-announce din po ulit mamaya pagkatapos. Pero bago po tayo magsimula, gusto ko lang pong i-announce sa inyo. Alright, so we'll start our fourth session of Topic and KIP class. Now, if you all have the book, kung wala po kayong book, hindi nyo po ako masasabayan kasi hindi po ako gumagamit ng PPT. Bakit? Kasi gusto ko, ma-attach po kayo sa book. And then, every now and then, kahit wala po tayo, you scan the book. Mara-review nyo po siya, mapag-aaralan nyo po siya. So, try to open in page 137. Sino pa yung walang libro? Wala na bang libro? Wala na daw? Wala na? Wala kayo last week? First time nyo lang ba ngayon? O last week wala kayo? Andito po kayo last week? 아빠, 책이 모자란데요. 이 사람들 책 없다고 하는데 지난주 왔던 사람들인데 왜 모자라게 했지? 나 목사님, sige, si Jeho. Ano ibig sabihin? 실전. Ha? Si Jehun. Patay. In-explain ko kahapon. Nakalimutan natin. 자, 다시. 자, ano po yung sincere sa Korean? Sincere. 자, ano yung totoo tapat. Kaya real. Ibig sabihin, yung totoo. Before. So, this is, yung mo의고사 is the exam. So, before the exam, you will be having pre-exam. Before the real exam, 실전. We're gonna take
pre-exam. So, ito po yun sa 137. Dito po, meron pong part ng mga vocabulary. Meron pong part ng mga grammar. Meron pong part ng listening at saka reading. Ngayon, ang target goal po natin is, for example, yung unang exam na nakita ko pong schedule, meron pong sa March. No? So, para po sa mga magte-take ng level 1, halimbawa mula ngayon, we have 3 months. Ilang session yun? Kung sa isang linggo, dalawa, we have 8, 16, 24 session. Tama po ba? So, meron po tayong hinahabol na goal, which is, hanggang sa bago, 1 month before the exam, tatapusin natin yung hanggang 137. Ibig sabihin yung reading, yung listening, yung mga vocabulary, yung mga grammar, update po natin yan hanggang sa date po na ito. Okay? Tapos, punta po tayo ulit dun sa kahapon, saan po tayo natapos? Sa page, di ba 3 po tayo nagsimula. Binigay ko pong assignment na iscan po natin yung 3, 4, hanggang 5. Umpisan po natin sa 3. Kein. Huwag niyo pong kalimutan, ang ibig sabihin ng in ay ibig sabihin. Nakikita niyo mabuhay lahat, di ba? Malinaw naman. Tao po yung pinag-uusapan dito. Tao ha, tao. Nahirapan daw yung cameraman natin. Bakit palipat-lipat naman tong teacher natin? Sabi niya siguro, no? In is tao eh. Marami pong ibig sabihin ng tao. Merong in, merong sara, merong iba-iba. In, saram. Pero bakit po ba naging tao yan? Yan po yung from the character ng tao. From the character ng Chinese character po ng tao is in. Kaya, in-gan, tao din, ibig sabihin. In, tao. Kung mapapansin nyo, pagka pinapasign kayo ng ng signature po ninyo, dun sa papel makikita nyo ganyan. In. Meron na po ba nakita ng ganyan? Ayan. Ibig sabihin, signature mo, ikaw, yung tao. Yung po yung pinag-usapan dito. Kein, ibig sabihin, personal. Nakakasunod po kayo sa page 3. Kein. Shinsang, ibig sabihin, ibig sabihin, katawan natin. Shinche, shinsang. Okay? Shin, ibig sabihin katawan ng tao eh. Shinche. Okay? Tapos, sang, ibig sabihin, upper part. Ha, lower part. Sang ha. Lagi niyo po makikita yan. Okay? Sangsu, hasu. Sang, taas, ha, lower. Kaya kung makikita po ninyo, sa Parliament of Congress dito po sa Korea, yung National Assembly, meron kaming Sangwon Uiwon at meron din po kaming Hawon Uiwon. Ano yung ibig sabihin nun? Sang is yung higher, di ba? So, ito po, Senate po yan sa Korea. Hawon, ibig sabihin, Congress. Yung body of the government, di ba, President, Vice President, tapos mga Secretary. Tapos, Senate, Congress, ganyan, pababa na pababa. Governor, Mayor, Councilor, ganyan. So, huwag niyo pong always kalimutan, sang taas, ha baba. Sang first, ha second, pwede po siya maging ganun. Kung makikita mo niyo po sa Bible, meron pong nakasulat, Samuel, sang. Samuel, ha. Sang ibig sabihin first, ha is second. So, bakit ko ba siya hina-highlight? Kasi lagi niyo pong ma-encounter yung mga ganitong character, kaya ako po sinusulat ngayon. Kein, Shinsang, repeat after me. Pagka, hindi kayo pali-pali, bahala kayo sa buhay ninyo. Kein, Shinsang, Kein, ibig sabihin personal. Shinsang is personal body information.
Okay? 자, ano po ba yung personal information po ninyo? 자, 이름, repeat after me. 이름, pangalan po ng tao yan, di ba? 전화, 번호. Minsan, shortcut po nila. Ano po yung shortcut sa Korea? Sinabi ko kapon. Ha? Hindi, sinabi ko kapon. Yung andi dito kapon, sino present? Taas yung kamay. Anong shortcut sa Korea? In-explain ko kapon. Patay. Balikan nyo yung live. Hindi nyo ba narinig? Yakcha. Sino nakakaalala? Sino nakakaalala? Kinalimutan nyo na? O sadyang manhid lang kayo? Sa, yakcha ibig sabihin, abbreviation, yung shortcut na word. 자, 여자, 친구, 약자는 여친. 자, 토픽은 Test of Proficiency in Korean something, di ba? Kaya yun yung naging 약자. 한국어 능력 시험 약자는 토픽. KIP 사회 통합 프로그램 약자는 KIP. 아시겠어요? may 약자. So ang 약자 na binabasa po natin ngayon, yung 전화번호 is 전번. 자, 전화 번호. Alam po ninyo, magbibigay po ako ng tips sa inyo. Habang kasama nyo ako, sulitin nyo na po. Anong susulitin ninyo? Yung pagpo-practice po ninyo. At least, pagka nakita ko, parang mali yan, ulitin natin. We can practice, we can upgrade. Pero, nahihiya ka eh, shy ka. Kung ganun, like what I said yesterday, you are the one who is going to help yourself. So, minsan na nga lang magkita yung mga Sunday class po na, at least yung Saturday, Sunday, natututukan natin ng doble-dobleng oras. Di ba? Pero yung mga Sunday po natin, ngayon, masulitin po yung, sino po yung wala dito kapon? Yan yung mga, sulitin po ninyo yung oras po ninyo. Okay? Hindi po ako, nagmamadali o Gusto ko lang po ma-maximize yung oras po ninyo. Punta pa kayo dito tapos, ganun lang yung sayang naman, di ba? So, ang shortcut, ibig sabihin, yakja is 전번. 전번. Bakit ko ba sinasabi? Kasi madalas po yan, 전번이 뭐야? Ano yan? Hindi ba? Bakit? Ano po ba yung topic KIP? They want you to understand. It's not about memorizing. They want to help you to adjust your lifestyle here in Korea. So, kailangan malaman ninyo, hindi? 자, 전화번호. Repeat after me. 전화번호. 가족. 자, 가 is family. Family. Part of family. Okay. 가족. Family. 국적. 자, repeat after me. 국적. 국. Ibig sabihin, country. 국가, bansa, 국적, nationality, 자, 국 is bansa, okay? Next, 고향. 고향. 고, ibig sabihin yung pinanggalingan. 고. Kaya, 고향, ibig sabihin your province, hometown sa atin, no? 자, 고향이 어디야? Napaka-importante po para po sa mga Koreano kung ano po yung hometown nila. You know why? Kasi every hometown in Korea, they have their own character. They have their own culture. Meron po sila mga, doon lang nila, parang sa Pilipinas lang, di ba? Kapag Kapampangan ka, meron kayong kultura sa Kapampangan, yung mga Ilong kayo, ano yan? Ilonggo? Ilocano. Ilocano. May mga di ba? Kanya-kanya mga Kapampangan, meron din. Sino po bang Kapampangan dito? Meron po ba? Wala, hindi tayo Ako po kasi matagal po ako sa Pampanga. So, hindi ko naman po alam totally. Pero since mula kinder hanggang college, doon po ako nag-aral. So, kahit pa paano, alam ko po, di ba? Anong province? Ilocano. So, merong mga karakter, mga taga-Ilocano. Taga-ano? Ilocano. Dami mga Ilocano, Mga Ilocano. Tagalog. Ito, Ilocano, Tagalog. Ano ba? Iba-ibang linya to, Ilocano lahat yan. Kaya pala kayo. Ayun. Sino mga Ilocano dyan? Taas kamay. 1, 2, 3, 4, 5. Okay. So, sige. 자, 고향, province. Next, 성격. 자, 성 ibig sabihin, your gender. Your hindi po yan ang literal meaning, Yun yung, yung Chinese character niya. 성, ibig sabihin, your gender, no? 성. Pero, yung 성
pagka dinagdagan mo ng kasunod yun, pwede magbago yung mga meaning. Sa 성격, ibig sabihin, ugali. Pero pagka sinabing 성별, gender. Pero yung song na yun, ano po yan? Yung personality mo, yung gender mo. So, 성격, sa next, 외모. 외모. Sa ano yung we? Kahapon sinabi ko, di ba? We. Jeon, we. Ay. Yan, hindi niya talaga binabasa yung nasa libro natin eh. We. Ano yung we? O, yung panglabas natin, di ba? Yung outside natin. So, 외모 is yung outside appearance natin. So, the first impression people are looking to us is 외모. Tama po ba? Oh, yun yung ano natin eh. Pagkatawa natin eh. So, next. 주거와 환경. 주거. Ibig sabihin, bahay yun eh, bahay. 주거, ibig sabihin, kung saan nakatira. 주거, 와. Kung saan meaning wa? Ibig sabihin, and. 와. 주거와 환경. 환경 is environment. Okay? 자, kanina, 개인 신상, yung personal information mo. Ngayon naman, yung address mo at saka yung environment mo. Sa bakit po importante to? Sa i-explain ko po sa inyo ha. Dito po sa Korea, when they choose a house, when they choose their place, they always consider not only the house, but also the environment. Ewan ko po sa Pilipinas ha, pero dito po sa Korea, napaka-importante. Hindi lang po nila tinitignan, okay, subdivision ba yan? Ano ba yan? Ano pa? Ano ba yan? Barangay ba yan? Ano pa? Ha? May iba-ibang mga ada, di ba? Street ba yan? Hindi, ano ba? Kumbaga, private property ba yan? Tinitingnan po nila yung ganyan, di ba? Sa Korea naman, what they are looking for is, titingnan po natin first, 장소. 장소, ibig sabihin place. Next, 소, ibig sabihin place, place. 장소, 장 is lugar. Lugar, place. 장소, 숙소. 숙, ibig sabihin, tulog eh. Suk, tulog. Kung ganon, so, ano yung so? Lugar, di ba? Tulog, lugar, ibig sabihin, lodging. Sukso. Pero narinig nyo na po ba? Sukpak. Hindi nyo pa narinig. Pagka mag-ano kayo sa hotel, sukpak. Hindi nyo po narinig yan. Sukpak, sukso. So, ibig sabihin, lugar. Ay, tama, lugar. Pak, ibig sabihin, night. Oh, ilang araw ko magstay dito, Ate Alice? 1박, 2박, 3박. Pero pagka sinabing sukpak, suk is lugar, tulog. Kaya, isang tulog, dalawang tulog. Nag-gets niyo po ba? Next, pang. Titingnan nila sa isang bahay, ilang kwarto ba yung pang? 2 bang? 3 bang? Oh, may pang ya. Ito po yung hindi pwedeng mawala when you're looking for house and environment. Sa una daw, 장소. Pangalawa yung tulugan. Pangatlo yung pang. Pangapat, meron bang 가구? Kakainis to, minumura tayo ha. 가구, ibig sabihin mga furniture. Ano ba yan? Kasi sa Korea po, meron pong mga furniture na binabakat na. Ibig sabihin, hindi pwede matanggal. Tingnan niyo po yung sa likod. Yung mga gagu na yan, huwag niyo murahin sila yan, hindi po gagu yan. Yung mga gagu na yan, yung mga furniture na yan, nakadikit na yan. Hindi na pa. So, i-consider nila, eto na yung, di ba, bahay. Sige, ano bang tingnan niyo yung nasa taas, yung sa lababo natin, di ba, may mga ako gusto ko talagang tanggalin eh. Ayoko yung may lababo dito, tapos gusto ko malaking space na lang. Pero ano magagawa ko? That's the system of the house. Yun yung kino-consider nila. Ano yung mga kago na meron dyan. Pagka pumasok kayo dyan, yung dulo niya, puro cabinet. Hindi na pwedeng matatanggal yun.
Ano yan eh, nakadikit na, nakatouch na. May mga ganon. Guess niyo po ba? Yung mga kago na titing. 자, 침구. 자, alam niyo po ba yung chim? Bed. Di ba? Chimgu yung mga gamit sa pantulog, sa pangbed. Okay. Ano ba? Meron ba dyang ano? Kasi yung mga Koreano, actually, hindi po sila natutulog sa bed. Alam niyo po ba kung bakit? Hindi kayo interested? Oh, dapat sa alam niyo kung bakit? Ayun, dapat ganoon eh, hindi gusto ko pali-pali dire-diretso tas ang tagal nang sa hello ate. So, alam niyo po kung bakit? Bakit po? Tiyan. Kasi dati gusto ng mga Koreano pagka humiga sila matigas yung higaan. Kaya yung sahig yung ginagamit nila para tutuwid daw yung likod nila. Pero yung mga Pilipino, gusto nila sa ano. Ito, personal experience ko. May bisita po ako dati sa Philippines. Dami, mga teacher, mga matataas na mga profession. Pagdating nila dito sa Korea, pinatulog namin dito sa sahig. Ano akala nyo sa amin? Mga dito, parang ano sila, naiinis sila eh. Yung pala, gusto nila sa bed. Pero wag niyo pong mamasahin. Kunyari, yung mga release dito pagka lumipat po kayo sa ano, wala pong mga kata na wala pong mga ano. No, hindi po minamasama ng mga Koreano. Pero ngayon, syempre nagiging modern na. Kaya yung traditional mga ganito, hindi niyo na makikita. Pero minsan, nagkakaroon kami ng tour, binibisita po namin yung mga traditional houses na parang Hanok Mall. Akala nyo dito lang sa Pukchon yung merong Hanok Mall, 'di ba? Sa Jeonju, talagang hindi pa po develop yung mga bahay nila doon, puro mga traditional houses doon. Dito po sa Incheon, bandang Walmido, meron pong mga traditional houses diyan, hindi niyo pa napuntahan, 'di ba? PM is the key kung gusto niyo pong malaman. 자, 침구, 주거비. 자, ano po yung 주? Bahay, 'di ba? 주거, 거, ibig sabihin pag-stay. Pag-stay mo diyan sa lugar na 'yan, merong P. Do you know what is P? Expense. Piyong. Piyong, ibig sabihin expense eh. Kaya, 주거비, expense saan? Sa bayad sa pagtira sa bahay. So ano na yun? Yung rental fee. Guess niyo po ba? 자, 생활비. 생활, yung lifestyle expense natin. 자, 학비. Expense sa school. Ano pang merong P? 식사비. 외출비, 출장비. Ano pang B? Hindi Jollibee. Jollibee. 관리비. 자, 관리비. Guess niyo po ba? Ito pong mga ina-explain ko, kaya ko hina-highlight. Next time na makita ko, ano yung B na yan? Yung pala yung ibig sabihin, expense. Internet fee. Ano yung handphone? 요금. Handphone 요금비. Di ba? Marami ko yung mga. Bakit po nila chinecheck yan? Di ba chinecheck nyo kung magkano yung monthly? Lahat po kayo, sino po yung nagbabayad ng rental fee? Magkano? Mahal ah. Share kayo, ikaw lang. 150. Yun yung binayad ko nung nag-angkas ako eh. Ikaw lang may share. Dito, 1 million. Ito. Yung 주거비. Titignan natin kung magkano. Pero yung budget na yan, nagbabago yan, depende saan? Depende sa mga lugar. Di ba? Kunyari, medyo maganda yung lugar na eh, mataas konti, di ba? Apartment ba yan? Villa ba yan? Ano ba yan? Di ba? Tinitignan din natin kung ilan ba yung room meron dyan. Next, 생활 편의시설. 생 is buhay. Guess niyo ba? 생. buhay. Guess niyo po ba? 생활. 활 is activity eh. 활동. 생활, ibig sabihin, lifestyle, araw-araw na natin. Ngayon, tingnan po ninyo. Ngayon, ano bang word na merong seng? Sengil. Ano yung il?
Days, di ba? Isang araw. Kaya yung araw na pinanganak ka, araw na nagkabuhay ka, senghil, kaya po naging birthday. Ang alam lang natin birthday, senghil yan. Now, we understand, yung pala yung ibig sabihin na yun. Alam nyo, pagka naintindihan ninyo, iba po yun sa na-memorize po ninyo. So, I hope every word, every sentence, every grammar you encounter, maintindihan ninyo. Hindi lang i-memorize. So, ako ngayon, nagbibigay po ako ng oras para i-explain po sa inyo. Pero not every now and then, ma-explain ko lahat. Kaya kailangan, lagi ko pong sinasabi, you have to review, scan, no, yung mga, para pagdating dito, diretso banat na. Kasi po ba? 생활, lifestyle, 편히. 자, 편리하다. ano yun? Convenient. kaya 편의점, convenience store. 편히, 시설. ibig sabihin, 시설, ibig sabihin, tawag dito, facility, 시설, facility. Kaya yung pagiging convenient ng mga facility, ano po yung kinoconsider nila? Ano yung madalas na pinupuntahan natin? Malapit ba yung market dyan? Malapit ba yung mga 편의점 dyan, yung subway dyan, yung bus station dyan, yung school dyan, yung ano dyan? Yun yung kinoconsider. Ito pong area namin, tapat ng district office, malapit sa station, malapit sa mart, malapit sa school. Maganda o hindi? Kaya mahal yung renta. Guess niyo po ba? 편의시설, check po nila. 지역. sinabi ko sa inyo kahapon, ano yung yok? Area eh. Hindi station. Station, pwede station. Station, area. Kaya, 구청, 지역, we consider area, district. 지역. next, 일상생활. ano po yung 생활? In-explain ko kanina. sabay-sabay, 시작. kaya 생활, ano nga yung 생활? lifestyle na to. ano yun? 일상생활. 일상. 일상. 일 is day. 상, yung sangha, di ba? Katawan natin, yung sarili natin. Yung pang-araw-araw natin. Yun ay daily. Kaya kung makikita nyo, daily vlog, sa Korean, 일상 vlog. Guess nyo po ba? 일상. 일상생활, daily lifestyle. ano ba yung mga daily lifestyle na kinakailangan po natin? 가정생활, 학교생활. ano yung sabi ko kanina? family, 가족, 가구, 가정, ibig sabihin, family din. Pero, ano bang pinagkaiba ng 가족 at saka sa 가정? Ibig sabihin, parehas lang. Pero, meron akong family. Pagka ganun, sinasabi, 가정. Pero sinasabi din ng 가족. 가족하고 가정이랑 뭐가 달라요? 카메라 하지 말. More on emotional term yung ginagamit yung 가정. Basta at least alam nyo, family din pala yan. Okay. continue lang yung ulit natin. 가정, 생활, lifestyle sa family, 학교, 생활, lifestyle sa school. Kung ano, sa trabaho, paano sasabihin? 직장 생활. Pagka part-time, 알바 생활. pagka sa church, 교회 생활. pagka sa overseas, 해외 생활. Guess niyo po ba? 쇼핑. 쇼핑 시설, shopping facility. 식품. ano yung kanina sabi ko?
food. 식품, uri ng mga pagkain. 자, 의복. 의복, 복. Ibig sabihin, mga garment. Ano tawag dito? Mga damit. Clothing, mga ganun. Okay. 의복, 복, yung mga sinusuot. 자, 의복, 가정용품. 자, ano yung pum? Mga uri, di ba? 용품, ibig sabihin, uri ng paggamit. Kaya 가정용품, ibig sabihin, pang family na ginagamit na mga, kunyari, ano ba yung mga 가정용품 na meron? 자, table, kailangan sa bahay. Mga pagkain, mga 가정용품. Di ba? Mga kumot na may iba-iba. 자, next. 가격. 가격, ibig sabihin, kung gaano kamahal. 자, kung for example, 가격이 얼마예요? How much? yung cost. Okay. 자, 식음료. ano yung food. 음료. Yes. Kaya pagkain at inumin, okay po ba? 식음료. 자, una meron tayong 음식. pangpabara. 료, pampatulak. Yes po? Parang hirap ng explanation 음료, mga drinks, liquid yan. 음식, mga nginunguya, mga kinakain. Okay. Nasaan na tayo? 배달. 자, 배달. ano yan? delivery, di ba? 외식. sabi ng mga kasama, 외식 nila kayo. 외식. ibig sabihin, kain, sa labas. Kain sa labas, 외식. 자, next. 공공, ibig sabihin, public. kaya 공동시설, 공공시설, mga public na And then, 우편, post, 은행, bangko, 병원, hospital. 자, ano yung 병? bote. Pero dito, ang sinasabi na 병, sakit. 질병. 병. 나 병 걸렸어. 무슨 병인데? 꾀병. Alam niyo po yung 꾀병? Nagsasakit-sakitan. ibig sabihin, kunyari lang Charot-charot lang yun. Ibig sabihin, 꾀병. Ano pang 병? Hindi, anong klaseng sakit meron? Cancer. 그러면은 yung cancer. Hindi naman sinasabing ambyong. Pero merong mga sakit na dinadagdag 병. Kaya pagkasiraulan anong sinasabi? 병신. 신 is tao Diba? Sabi ko sa inyo, 신체. 신. Yung katawan natin. 병, sakit sa tao, yun ay 병. Narinig nyo na po sinasabi yan? Ay, baka sabihin nyo, tinuturuan kami dito ng mga masasalong. 자, next. 약국. Pharmacy. Ano yung 약? Gamot 국, ibig sabihin yung lugar. 경찰서. Police station. 자, 서 is mga lugar din 경찰서. Okay. 자, next. 여가와 오락. 자, alam niyo po ba yung yoga? Hindi yoga. ibig sabihin, vacation, relax. 오락, ibig sabihin, fun, laro-laro, enjoy, ganyan. 자, 휴일. Holiday. Nox, alam na alam ninyo 자, ibig sabihin ng pahinga pahinga. 휴일, 일 is araw. pahingang araw, 휴일. 취미, mga hobby, mga gusto po natin gawin.
자, 관심. 자, ano po yung 심? Tao yun, di ba? Kwan is interest. Interest niya sa tao. Interest niya sa kanyang buhay. 자, next. 영화. movie. 영화. 공연. Mga performance. Ano na klase may performance? Meron tayong mga 음악 공연, music performance. Dance 공연, dance performance. Ano pa? May iba-iba mga performance, di ba? 자, next. 전시회. 전시, ibig sabihin, yung mga display. He is conference. So, display, conference, ano yun? Kunyari, meron kang arts, na marunong ka mag-gumuhit, marunong ka mag-drawing, i-display mo yan. Anong tawag son? Yun. Exhibit. So, yun ay, 전시, ano yan eh? Display yan eh. He, conference. Kaya yung dinidisplay na conference, exhibit, exhibition, ganyan. Okay? 자, 박물관. 박물 is museum. 관 is yung lugar. Kaya 박물관. Okay? 자, 박물관. Next. 대인 관계. Alam niyo, lahat ng sinasabi ko, paulit-ulit, nagsasawa na ako. Sana maintindihan po niyo. Ano po yung te? Malaki. Sinabi ko kapon, yung mga hindi po nakakasabay ngayon, ibig sabihin din, hindi nyo po nireview yung lesson natin kapon. Nireview nyo, hindi? Patay. Hindi nyo nireview. Te, ibig sabihin malaki. Ano yung medium? 중. Ano yung maliit? 소. 대, 중, 소. 자, 대인. Ano yung in? Unang-una, sinabi ko dito. Tao. Guess nyo po ba? Kaya, 대인. Malaking tao. Diba? Isipin mo natin ang literal, no? Malaking tao, tapos 관계. Ano yung 관계? Relasyon eh. 무슨 관계야? 우리 친구야. 무슨 관계야? 우리 가족이야. 무슨 관계야? 우리 애인이야. 나인tindihan niyo po. 관계, relasyon. Kaya, 대인, 관계. Ibig sabihin, malaking taong relasyon. Ibig sabihin, your first family. Your main family. Yun po yung ibig sabihin eh. If we just analyze the word, we can understand. Naintindihan. Siyempre, mahirap manghula. Pero pagka makuha natin, yung kahit isang ibig sabihin, yung te, malaki, yung in, yung tao, yung 관계, relasyon pala yun. Pagka pinagsama mo, mekos na. Pagka pinagsama mo, makukuha mo na yung ibig sabihin. Naintindihan po ninyo? Tsa, nakakasunod po ba o hindi? Mahirap po hindi? Okay lang. Okay lang po kayo. 자, next. 친구. Friend. 동료. Ibig sabihin, colleague. Pero, ang colleague na ito, mga batch yan batch. 동기. 기 is, ano yan? 기수, batch. Kaya 동기. So, kunyari, first batch kayo. 1기, first batch. 2기, second batch. Ngayon, si Ate Alice, at saka si Ate Donna, same batch sila. Ano sila? 동기. Same batch. 동료, same colleague. Okay? Guess po ba? 자, next. 동료 관계, 초대. 자, ano yung 초? 초 is invite eh. 초대, you invite person, tao. No? 자, 초대, 방문. Ano yung 방? Room, di ba? 문, door. Kaya bisita. May connection ba? Kasi sa kwarto, pinto, papasok ka, bibisita ka. 자, 편지. Letter. 모임. Meeting, mga gathering. 자, next, 건강. Health. 자, nakakasabay po ba lahat? 건강, health. Hanggang dito nakakasabay na, no? 자, 신체. Sinabi ko na sa inyo kanina, ano yung shin? Yung tao, yung pagkatao natin, che. Yung katawan. So, 신체 is our body. 자, 위생.
sanitize, hindi. Hygiene. Sorry. Hygiene, 위생. 자, ano yung seng? Life. Kaya hygiene sa buhas. Sa buhay. Hirap ng Tagalog. 자, 질병. Sabi ko na kanina. 병. sakit. 질병 is sakit. 치료. Medical yan. Gamot. Hindi, 치료 ginagamot. Cure. 치료. 이거 어떻게 치료해? paano ko gagamutin? 나 배 아파. 나 여기 아파. 치료. paano gagamutin? Okay po ba? Sana tayo? 기후. 자, panahon. 기후. 날씨. 기 ibig sabihin, para alam po, explain ko na naman to. 기 ibig sabihin 기간. 기. The term, ano tawag? Termino, yung haba. Yun po yung ki. Kaya 기수, 수 is tao, ay bilang 숫자, 수. kaya 기수, batch, bilang. 기수. kaya 1기, 2기, 3기. 우리 3기수야. ngayon dito naman is 기후, yung haba niya. 기간. 기후. 자, panahon. Haba ng panahon. Una, meron po tayong 날씨. 자, 날 is araw 날. 오늘 날, 어느 날, 날, araw. 자, ngayon ito, 날씨, panahon ng araw. 자, 오늘은 날씨. Kaya ako, pagising ko, ano yung una kong check is 날씨. Pagka summer, hindi mo na i-check, di ba? Pero pagka winter, 날씨. 딱 치면은 날씨에 그거 나옵니다. 온도. malamig ba? Ilang degree ba? No? 자, next. 계절. 자, 계절 ibig sabihin season. 계절. 절 po yung season season. 절기. 오늘은 무슨 절기지? 과일 절기. 무슨 절기 있을까요? 배 절기, 사과 절기, 김치 절기. Anong panahon ngayon? Panahon ng mansanas, panahon ng guess niyo po ba? 절기. 절, ibig sabihin yung season niya, no? 절기. 기간, yung panahon. Season. Anong panahon ngayon? Anong panahon ng season ngayon? Season ng ng saging. Season ng, kasi merong buwan kung kailan marami yung na yun yung prutas na yun Sa Pilipinas, kailan yung pinakamaraming mangga? Anong panahon? March, mga ganyan. Ako po kasi, tumira po ako sa Davao. Meron po bang mga taga Davao, Bisaya dito? Wala. Sa Davao, ang namin ng durian, mga August, September. Ano yan? Anong festival yan? Nikki? Hindi, may anong tawag doon? Nikki, anong tawag sa festival pagka malapit na yung durian? Hindi siya taga Davao, Jensen siya. So, ayun. Anyway, basta may mga panahon. Next. 여행. 행, journey. Guess niyo ba? 행. bakasyon. 여행, bakasyon. 자, 관광지. 관광 is tour. 지, destination. 관광지, destination. 일정. ano yung araw. 정, schedule. So, ano yung schedule mo sa araw na to? 일정. anong schedule mo? Alice, 오늘 일정 어떻게 돼? 오늘 무슨 일정 있어? yun po yung anong schedule mo nga? Anong meron ngayon? Anong mo? 일정. Okay? 나 일정 확인해야 돼. I have to check my schedule. 일정. Guess nyo po ba? nasaan tayo? Gym. Gym, pagka gusto mong mag-diet, sabi niya, hindi po yun. Gym, ibig sabihin gamit. Gym. gamit. gym 있어?
May gamit ka ba? Oh. Kunyari, inis na inis ka sa taong yan. Ay, wag mo nang sama yan kasi gym lang yan. Ano yan? Pampabigat lang yan. Merong mga ganong expression sa Korean eh. Kaya ako sinasabi sa inyo, kasi, gym man de. Ba, pabigat lang yan. Wag mo nang sama yan. Oh. Oh, pero minsan, may gym ka ba? Meron po akong gym. Anong gym mo? 가방 있어요. 뭐 있어요? 나 잠바 있어요. Guess nyo po ba? Gym. Next. 숙소. Sinabi ko na kanina, di ba? 자, 교통. 통, ibig sabihin, daanan. 교통. Daanan. 교, ibig sabihin, exchange. 교류. Exchange. 교통. Exchange in kalsada. So, ano bang merong kalsada? Merong mga maliit. Meron po tayong 고속도로, highway. Taas eh. 고속도로, meron tayong iba-ibang mga daanan. Meron tayong daan para sa bus, meron tayong daan para sa mga bike, mga iba-iba. Meron pa tayong 위치. 위치, ibig sabihin, okay, location natin. 거리. Distance. 장거리, 먼 거리, 장거리, 먼 거리, 걸어가는 거리, maraming 거리. 거리 ibig sabihin distance eh. Kaya ano ba yan? Walking distance? Ano ba yan? 걸어가는 거리? Pero pagka ganun, sinasabi namin, short. 잔거리, 정거리, 걸어가는 거리, 먼 거리, 먼 거리, malayo, 거리, distance. 길, street, daan. Kaya napapansin nyo sa address po ninyo, merong 길. 교통수단. 수단, tao, di ba? 단, pamamaraan. Pamamaraan ng tao, sudan. Kaya, 교통수단, anong pamamaraan ng transportation? 지하철, 버스, 택시. Yun yung uri ng mga transportation. 교통수단. 무슨 수단으로 할 거야? Anong paraan mo gagawin yan? makikiconnect po ako ng internet. Kailangan ko po. 무슨 수단으로? 인터넷으로, 데이터로, 로밍으로, 뭘로? Iba-ibang mga paraan. paraan eh. Tao. Tan is paraan. Sudan, paraan ng tao. Anong klaseng paraan? Makataong paraan? 인간적인 수단. Meron ganun eh, makataong paraan, mga ganun. 인간적인, medyo lumalalim na po yung ganitong mga expression eh, pero ginagamit po yan sa Korean. So, okay na. natapos na po tayo. 자주 나오는 내용. 자주, ibig sabihin, ano po yung 자주? Sinabi ko kahapon? Madalas. Akala ko nung una, yun yung iniinom natin sa Pilipinas. Ano yan? Jago pala yun. 자주, parang parehas, di ba? 기능. Ano yan? 무슨 기능이 있어? function. 기능. 핸드폰에는 이런 기능이 있어요. 카메라 기능이 있어요. 녹음 기능이 있어요. 또 무슨 기능이 있어요? maraming mga 기능. 이해했어요? tapos na po tayo sa 듣기, no? So, we have to, why we are practicing these things? Kasi kailangan natin marinig na maraming beses. So, I'll give you tip. Ako, nung nag-aaral po ako, promise po parehas po akong nag-aaral katulad po ninyo. When I was, sabi ko po sa inyo, nag-aaral po ako mula kinder hanggang college sa Pilipinas. Pumunta po ako ng Pilipinas when I was 3 years old. Inaral ko po yung Canada mabasa ng 1 taon. Kasi sa Pilipinas ako, una ko napag-aralan, Tagalog. Tapos Kapampangan, tapos English. Pinakahuli ko nung nag-elementary na ako, tsaka ako nag-aaral ng Korean. Kasi ang hirap, paano po ako nagpala? Lagi kong sinusulat. Kaya yung bahay ko po, hanggang ngayon, kung hindi lang ako naglilipat-lipat ng bahay, ang kakapal ng mga notebook ko. Why? Puro ako sulat. Pero alam nyo, there is a higher effective way for you to learn.
Habang nagsusulat ka, binibigkas mo. Tsaka kunyari, 개인 신상. Sinusulat ko. 개인 신상. Sinusulat ko eh. Habang binibigkas ko, sinusulat ko. Tapos, doon tumatatak sa isip ko. Alam nyo kung ilang beses? 5 beses ko sinusulat. Pero alam nyo, it doesn't even take more than an hour. Kahit na itong isang page na to, sulat ko na 5 beses. Pagka nahihirapan kayo, nata-challenge kayo, ibig sabihin, you have never done this kind of things. Sorry po pero ibig sabihin, tamad po yun. Totoo po hindi? Try nyo pong Siguro yung kaka-Facebook ninyo, 1 oras kaya o hindi? Tibog lang yan, madali lang yan. Di ba? 1 oras, kaya mo yan. Pero yung pagsusulat ng 1 oras, mukhang ang haba. 1 oras, grabe naman 1 oras, ang haba-haba. Di ba? Pero, you have to take that kind of challenge. Kasi ngayon, in-explain ko na, tingnan niyo po yung nagiging class natin. Binabasa natin, binibigkas natin, pinapractice po natin yung mga meaning. In-explain ko po sa inyo kung paano mo nagagamit, kung anong case, kung anong sentence. Ngayon, meron na po kayong idea. Pero pagka hindi niyo po isusulat yon, hindi niyo po gagawin yung part po ninyo. Hindi po natin. Ibig sabihin, para tayong nasa relasyon eh. Ako, nag-effort din ako. Dapat, para tayo, di ba? Continuous yung natin. Tapos check ko kayo, okay, ginawa niyo na ba yung assignment ngayon? Okay, i-monitor po natin, i-update po natin. Hanggang sa muling pagkikita natin, natuto ka, natuto din ako, masaya ka, happy ending tayo. Okay po ba? Ngayon, 기능. Masyadong mahaba to kung i-explain ko lahat, so bibilisan ko po, no? Babasahin ko muna, pakinggan niyo po ako ng mabuti. Babasahin ko po ng dahan-dahan. 기능 정보 요청하기와 정보 전달하기. 자, 정보 is information. 자, 정보 요청 ibig sabihin request. 정보 요청하기. 하기 is to do. Okay? 하다. Naalala niyo po ba yung nag-aaral po kayo ng mga vocabulary? 하다. Okay? 공부하다, 밥 먹는다, 샤워하다, 하다, 공부하다. 자, 하다, 요청하다, 요청하기. To do, pero hindi pa nagawa. Gagawin mo pa lang. 자, 요청하기, unsa, ano yan? And. 자, 정보 요청하기와 정보 전달. 전달 is delivery. 자, meron po tayong 배달, 전달. 달 is deliver. 배달, ibig sabihin, you deliver goods. 전달, you deliver information, words, verbal po yan. Kaya, 전달, 배달, 용달. 용달, ibig sabihin, mga malalaking gamit yan. Maglilipat bahay po kayo, ang tatawagin po nyo is 용달. 배달, pagkapagkain. Guess nyo po ba? 달. Kaya, 정보 요청하기와 정보 전달하기. So, ang function niya daw is, yung information you request to others and you deliver to others. 설명하기. 설명 is explanation. Sa atin, nahihirapan sumunod, no? May libro po kayo? Sige po. Dapat hindi po titingnan, papakinggan eh. Kasi pagka titingnan, mahirapan. Sige po. 자, 설명, explanation. 자, 확인. 자, ano po yung in? Tao. 확 is confirm eh. You have to confirm to that person, to yourself, to that person. Okay. 확인하기, 비교. Kanina sinabi ko po kung ano po yung ibig sabihin ng 교. Exchange. ibig sabihin, you exchange, you compare two things. 비교, compare. 자, next, 대조. 대하다. ibig sabihin, how you treat, how you talk. 대조. 질문하고 답하기. Paano daw? 질문, question. Ano yung 답? Answer. Question and answer. Kaya, ang tawag po natin sa Q&A portion in Korean ay 질문 is question. Answer, 답. Kaya sinasabi po natin 질 자, from the word 답 and from the word 질. 질의응답. Okay, this time 이번 시간에는 질의응답 시간 갖겠습니다. 자, this time magkakaroon po tayo ng Q&A time. 질의
Alam niyo po ba ano yung pong function ng 의, di ba? Na pag-aralan niyo po yung mga particles. 질의, 응답. Answer. Okay. 질의응답. 자, 설득하기와 nasa second sentence na po tayo. 설득하기와 권고하기. 설득 is, alam niyo po, ano yung 설득? Uy, tara na. Ano yan? Ano yan sabi niya? Ano sabi na? Ano ibig sabihin? Nagyayaya ka, inaano mo siya eh. 설득. Kunyari, ayaw mong sumama. Tara, punta na tayo. Ayaw mo eh. Uy, sige na, tara, let's go. Ano yan? 설득. Inaano mo eh. Parang encourage pero gusto mo siya na mapaniwala sa'yo. Ano? Convince. You convince. Yun yung tamang term. Kino-convince mo eh. Oy, tara. 설득. 자, 권고. sinasuggest mo eh. Suggest. 자, 제안, same din. nagbibigay ka ng suggestion. 요청하기. 자, 제안, suggest. 요청, request. 허락, allow, confirm. It's almost same. 자, 허락 구하기. 구하다. 구하다. get. 구하다. 허락 구하기. makakuha ng confirmation. makakuha ng paalam na. 자, 명령. 명령 is madalas po na niya magagamit kasi commanding. Sa Korea madalas po yan eh. Palautos po sila, di ba? Kaya yung Korean, meron po kaming dalawang term. Pagka yung isang tao nakikiusap. Ano ba yan? 부탁이야, 명령이야. 부탁 is request eh, nakikiusap ka eh. 명령, wala ka na eh. So kunyari, Ate Alice, hugas ka naman doon. So, ano ba yan? Request ba yan o command ba yan? Hindi kumbaga, ganun yung naging conversation nila. Kasi, makikiusap ka na nga lang tapos ganyan ka pa. Ano ba yan? 명령이야. Kasi sa Korea, yung history po namin, puro 명령 eh. Kaya kung makikita nyo po yung mga Koreano, hindi po sila, uy, sige na. Walang ganun eh, nakita nyo. Ganyan. Diba? Palautos sila eh. Kala mo kung sino kung makano eh, no? Ikaw gumawa niya, ano, inutos na parang ano, diba? Kasi, yun po yung kultura nila eh. Ang Korean country, bago po siya naging bansa, kingdom po siya eh. Mga sa mga hari. Kaya ako na ba, sa punta ng mga Joseon Dynasty, iba-iba. Puro mga hari, di ba? Kasi, wala silang choice. They have to follow. Sige, kung ano yung sabi, yun na yun. Kaya, 명령. They used to do 명령. Okay? Tsaka, Korean class tayo. Pagka ayaw mo, ay, hindi pwede. Patay ka na. No? Tsaka, 금지. Pagka hindi nyo po ito alam, ay nako. Yun. Ilang taon na kayo sa Korea? 6? 6? Tagal na. 자, 금지 ibig sabihin bawal. Hindi pwede, bawal. Pinagbabawal. 금지. 자, ano yung mga pinagbabawal? Marami mga 금지, di ba? Kaya makikita, 금지 구역. Makikita nyo mga nakadikit, di ba? Sa mga 금지, lagi nyo makikita. 자, next. 태도, attitude. attitude, 표현, express. 표현하기. 자, nakakasunod po ba kayo kung nasan ako? Third sentence na po ako ha. 동의하기, 동의하기. 자, 동의하기 ibig sabihin you agree. 추측하기, hinuhulaan mo. Sige, uulan ba mamaya? Mag-snow ba mamaya? Mag-ano ba? 추측해봐. sige, try mong hulaan. Try mong ano yun. No? 자, 사과, 표현하기. ano yung 사과? apologize. 거절. 자, ano po yung 절? putol, ibig sabihin, 절. 거절, ibig sabihin,
Nasaan ako? Ay, nalito na ako pala. Kaya pala, nalito na pala kayo. Sa param. Hangin. Alam niyo po ba sa Korea, meron kaming jacket na param magi? Since nabanggit ko na, share ko po sa inyo. Sino po dito nakagamit na ng tanggen, karot? Na hindi nyo alam. Gusto nyo turuan ko kayo ng tips paano doon. Kasi kaya ako nalaman yan. Madalas kasi ako nagbebenta ng mga gamit, bumibili ng mga gamit. Every time na nagbebenta ako, puro mga foreigner yung pumupunta na bumibili sa akin. Kasi pag nagbenta ako, puro mura eh. Mura mga gamit. Nagbenta kami dito, TV. Yung malaking TV dito, 55 inch, nakita nyo? Walang kumukuha. Sige, wala na palang kumukuha. Benta ko na lang to, binenta namin, 1 manon. Wala bang 5 minutes, andyan na. Ang dami nag-message sa akin. Kaya nagbebenta ko minsan, di ba, pagka may bagong cellphone na, papalitan mo na, di ba? Bebenta mo na yung ginamit mo, bibili na bago. Doon, bumibili ako ng param magi. Param, magi, harang, takpan. Kaya, yun po yung mga katulad ng jacket, pero sobrang gaan lang, pero yung hangin, makta, ibig sabihin, hindi pumapasok. Harang. Param, magi. Pagka sinearch po yun po yung lalabas. Gustong-gusto ng mga Pilipino, hindi po nila alam kung paano i-search, puro jacket lang yung alam nila eh. Pero yung mga Koreano, yung jacket na yun, may mga pangalan eh. Bawat pangalan may mga ano. Kunyari, ito. Ito, kimo to eh, kimo. Kimo, kinang. Di ba? Tapos ito. Oh, wala yan. Basta may mga uri po yung mga damit na itinanyo nyo. May mga iba-iba yung mga pagano. Ayan, padding. Pero sa padding, iba-iba yung som. So, hinanap nila yung maganda som, mabigat na som, mga som ng ano, yung kambing, som ng ano, iba-iba. Param, nasaan na tayo? No, wala ako. Himang. Himang, para po siyang sumang. Hope. Ha? Hindi, himang ibig sabihin pag-asa eh. Pero, ibang klaseng pag-asa sa pag-asa na alam po natin. Ibig sabihin ng himang, you're hoping. Umaasa. Magkaiba yun, di ba? Sa sumang. Kasi meron kaming dalawa, sumang at saka himang. Tsaka kunyari, nagpa-release kayo. So, lilipat kayo ng ibang company. Ngayon, bibigyan kayo ng paper. Okay. Ano yan? 1, 2, 3. Merong ano? Ano yan? Option 1, 2, 3. 셋 중에 어느 것을 희망합니까? tatanungin, anong gusto mo sa tatlo? So, para siyang gusto. Yung himang. Pero yung pag-asa, sumang. Tsa. No, wala ko ulit. Nawawala ko. Kide. Kide. Uy, madalas po ito ginagamit. Ano yung kide? Hindi. Wait. Kide. Something you hope for. 자, 친구들. Okay, mga 친구. 기대하세요. Ibig sabihin, okay, expect kayo ha. Mag-expect kayo ha. You expect something for good. 자, 기대해도 돼요. Pwede kayong mag-expect. Uy, birthday ko bukas, maghahanda ba kayo? O sige, maghahanda kami. 기대해도 돼. Siguro, pwede ka mag-expect. Pero, kunyari, wala kang pera. Ay, 기대하지 마. Huwag ka na mag-expect. Uy, pupunta daw si, ano ngayon? Si Opa. Laging late yun. 기대하지 마. Huwag ka na mag-expect. 기대, expect eh. Okay? Mag-snow daw mamaya. Ay, sabi sa weather forecast, hindi naman daw eh. 기대하지 마. 기대, ibig sabihin, okay. asa. 가능, 불가능. 가능, ibig sabihin, possible. 불가능, impossible. 표현하기, 능력 표현하기. 능력 is the ability.
의무. 의무, mga trabaho. 의무. Pagdating nyo dito, kailangan nyo mag-aral ng Korea. 의무예요. Is it a must? It's a must work. 의무, ibig sabihin trabaho eh. trabaho na must. 의무야. 의무적으로 해야 돼. Guess nyo po ba? 의무? Nasaan na tayo? nasaan na? 사과 표현하기, 거절 표현하기. 자, 사과, sorry, 거절 ibig sabihin hindi mo tinatanggap eh. Ano yan? Nire-reject mo. Hindi deserve. Kunyari, may nagbigay ng flower sa'yo. Tatanggapin mo, hindi? 거절 nga eh. 거절. Ay, hindi po pwede. Ano na po ako? Taken na po ako. Ate Alice, this flower is for you. 거절. Gets you po ba? Hindi mo tatanggapin. 거절. 거절해, 거절해. 거절하지 마. Kung ganun, huwag mong i-decline, huwag mong i-reject kasi masakit ma-reject. 자, 거절. ano pa? 자, 거절 표현하기. 자, 감정. 감정 is emotion 예. 감정 표현하기. 놀람, 놀라다, gulat. tapos 선호, señales. 희로애락 표현하기. ano tong hero? 희로애락. balikan po natin to next time. 자, 사교적 활동하기. 자, 사교적 ibig sabihin yung mga basic expression na pagka nakikita po tayo. 자, 인사. in, tao. 사. okay. 인사하기. 소개. introduce. 감사. thank you. 축하. congrats. 환영. welcome. 호칭. alam niyo po yung 호칭? tawagan. anong 호칭 nyo? be. anong 호칭 nyo? love. ano? 자, 호칭 tawagan. 오늘 호칭은 씨입니다. 알리스 씨, 도나 씨, 씨. 호칭은 씨. or pwedeng 님. 오늘은 호칭이 님. 자, 알리스 님, 도나 님. 이ba-iba yung 호칭 natin. 여기 호칭은 yung tawagan natin ganito. Okay? 자, next is 목적 유형 익히기. Okay. Ngayon, magbibigay po ako ng daily activities. Meron po kasing nagtanong kanina yata or kahapon, Sir, ano po yung ano tawag dito? Activity po namin. Wala pa po. Monday po tayo mag-start. Okay? Pero, lagi ko pong sasabihin sa inyo, magbibigay po ako ng mga listening practice, magbibigay po ako ng mga vocabulary, mga grammar. Everyday, wag po kayong mag-alala, hindi po siya nakaka-pressure. Kaya lang po natin ginagawa yon para ma-update po natin. Para hindi natin makalimutan, ma-refresh po yung mga ano natin, no? Okay po ba yun? Kaya, tatapusin ko lang po to hanggang sa ILKI, hanggang page, ano po ba ito? Hanggang page 16 po ito yung listening po natin. Siguro, next week, tapos na po natin to o hanggang next week. Tapos, move na po tayo sa ILKI. Pagkatapos po natin sa ILKI, explain ko lang po yung mga ilang grammars at vocabulary. Tapos, start na po tayo sa Moigusa. Ibig sabihin yung exam, practical exam, before tayo mag-take. Pagkatapos po nun, tapos na po natin so siguro yung buong libro. Pagkatapos po nun, mag-exam na po kayo. Pagkatapos po nun, sa celebrate. Pagkatapos po nun, hanggang dun. So, ayun lamang po. Next week po ay konting announcement lang. 안에 마무리 좀 해달라고. 최윤아, 마무리 해달라고 좀 얘기해줘. 마무리. 그렇지. Next week, pagka Sunday, punta po kayo ng maaga. Before 12:30, dapat dito na kayo. Kasi, kunyari, ako magsimula po ako ng maaga. Para saan? Para ma-maximize po natin yung time natin. Kaya nyo naman siguro, di ba? Kumain na po kayo lahat, di ba? Kahit di kayo kumain, masarap naman po yung mamayang hapunan, early hapunan. Anyways,
May konting announcement lang po gaya po ng sinabi ko nung kahapon. January 13, 14 yung pinaka ano po natin, winter outing po natin dito sa ating Korean class. Sabado linggo po 'yon. Punta po tayo sa Gangondo para may pangpitik na si Angelo. So, matagal pa naman, 'di ba? Pero i-announce ko na po siya siguro within this week. Pagka na-announce ko na po siya, register na po kayo. And then tawag po dito. And then next week po yung Christmas party po natin dito. Kaya hanggang Sabado lang po yung class po natin. Pero sa Sunday, mag-Christmas party po tayo. Tapos the next week, tuloy po ulit yung klase po natin. No? Sige po, hanggang dito na lang and then pahinga po tayo saglit. Lahat po diba may mga group na? Hindi pa kayo na-announce sa GC? Pero nasa GC na kayo? Nasa GC na po lahat? Sino yung wala pa? Iba na yung na-add sa'yo. Ayun, yung mga wala pa, pwede po tayo punta dun sa registration natin, no? So, tatapusin natin yung Korean class po natin hanggang dito. Sinasabi ko na po, next week, punta po kayo na maaga or the next week, every time na magkaroon po tayo ng class sa Sunday, yung yung Sabado po natin, 1 p.m. Pero yung Sunday natin kasi, di ba, sa 2 p.m. meron po tayong service, kaya tapusin po natin ng maaga. Umpisa natin ng maaga, mga 12:30, ganyan. So, at least, nakapag-prepare na kayo, pahinga na kayo, masusulit po natin yung oras po natin. Other questions and will be discussed in our GC. Tapos kung may mga question po kayo, doon po tayo sa likod, itanungin po natin. And after this, magkaroon po tayo ng hanggang Tuesday, tapos na. Hanggang 2:00 lang po tayo. So, sige po, pahinga mo tayo saglit and hanggang dito po yung Korean class po na.